Department. Ito raw ay mas mababa kumpara noong nakaraang taon pero nananawagan pa rin po ang DOH sa publiko na iwasan ang paputok sa pagsalubong sa 2015. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Ipinakilala ng DOH si John Mark sa kanilang press conference kanina. 26 anyos, tricycle driver, 4 ang anak. At matapos madali ng pinaputok na plapla nung isang taon, isa na lang ang guraganang mata. Mag-iisang taon na pero hindi pa tapos ang kanilang kalbaryo ng asawang si Joanna. Sige, kaya ako hindi pumutok. Dilapit ako, mayroon pa akong lusis. Pagkakot hindi ko, bigla sumabog. Sobrang hirap po kasi po, ikatlo po yung anak namin tapos buntis pa po ako. Siyempre, siya lang po yung nagtatrabaho sa amin. Ayon sa DOH, nasa 176 na ang nabibiktima ngayon ng paputok. Mababa kumpara sa mga nakaraang taon. 33 sa mga ito, sugat sa matang at damo gaya ni John Mark. Paalala ng DOH, hindi lahat ng dadalhin sa ospital ng mga naputukan ay makakalibre sa pagpapagamot. Ang priority nito yung talagang hindi kaya kung kinayang bumili ng paputok, that means meron ditong pambili ng gamot. Hindi bababa sa 5,000 piso araw-araw sa government hospital ang magiging gastos ng nadali ng paputok sa kamay. Hindi lang po sakit sa katawan at sakit sa hirap ng paghinga ang ating nararamdaman, kung hindi napakalaki din pong sakit sa ating mga bulsa. Tutulungan ng DOH si John Mark sa pagpapagamot ang balik ang pagtulong na sa kampanya laban sa paputok. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Samantala, kasado na ang iba't ibang pakulo sa mga barangay sa Muntinlupa City para po sa pagsalubong sa bagong taon. Ito'y lalong bawal ang pagbebenta at paggamit ng paputok sa Muntinlupa. Nagpapatrol si Maan Makapagal. Aakalain mong bisperas na ng bagong taon dito sa Barangay Kupang sa Muntinlupa. Nagliwanag na kasi ang kalangitan sa pasiklaban ng fireworks display. Imbes na mamayang hating gabi gawin, nag-advance New Year celebration na ang mga residente ng Kupang kagabi. Dito lang sa bakanting lote ginawa ang fireworks display na pinanood ng buong barangay. Marami po mga aksidente, yun po pinangangalagaan namin dito. Kaya ginawa po namin ito okasyong ito. Sa bisa ng isang ordinansa, bawal sa Muntinlupa ang pagbebenta at paggamit ng paputok. Kung ayaw paawat, magtatalaga lang ang barangay ng isang lugar. Buhat ang ipatupad ang ordinansa noong 2013, mula 18 ay bumaba na lang sa 6 ang biktima ng paputok ngayong taon. Not only firecrackers, so gusto ko rin malaman na meron din mga ganong injuries po. Mga stab wound or gunshot. Sa ospital ng Muntinlupa, may sinugod ng biktima ng pikulo, isang 12 anyos na batang lalaki. Kahit nakataob ang mga kawa at kaldero sa lugawan ng pamilya Hernandez, may silbi raw ito mamayang hating gabi. Kahit walang paputok, tipid, okay na to. Sa barangay Alabang naman, umarangkada na ang tao ng Samahang Batya. Parada ito kung saan nagpapatugtog ang mga kalahok gamit ang bitbit nilang mga batya at lata. Imbis po na fireworks po, ang aming gagamitin po, aming pong ginagamit lang po ay mga torotot na lang po. Ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon, umikot ang mga otoridad sa Muntinlupa at muling nagpaalala. May bilin din sila sa mga iinom na huwag magpapakalasing. Maan Makapagal, ABS-CBN News. Samantala, narito naman ang ilang alternatibo at iwas disgrasyang pampaingay para pa rin sa pagsalubong sa bagong taon. Nagpapatrol, Winnie Cordero. Abala na ang marami sa paghahanda ng pang-medyanoche. Handa na rin ang mga paputok at pampaingay na pantaboy daw ng malas. Pero si Mang Edgar, maaga pa lang inilabas na ang malalaking speaker at DVD sa labas ng bahay. Ito kasi ang gagamitin nilang pampaingay mamayang hating gabi sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, pinapractice na ng mga bata sa Tatalon, Quezon City ang kanilang mga torotot. Iwas gastos, may mga gamit naman sa bahay na pwedeng gawing pampaingay, gaya ng alkansya, kaserola, kaldero at mga lata sa pag-hello sa 2015. Pero kung may budget, merong mga imported na electronic firecrackers na pwedeng gamitin. Taon-taon ng problema at aksidente sa mga paputok tuwing bagong taon, kaya pilit humahanap ng solusyon ng inventor na si Popoy Pagayon.
ito, nagbe-develop kami ng isang uri ng electro firecrackers na kung saan medyo safe yung ating mga kabataan. Tulad ng labintador at ibang paputok, kailangan mo ding sindihan ng lighter o posporo. Pag nag-trigger na, puputok na siyang tulad ng labintador at piccolo. Ang kaibahan, walang usok, iwas disgrasya, eco-friendly at pwede pang gamitin ulit kaya walang kalat. Di masamang gamitin ang mga kaugalian at paniniwala ngayong bagong taon. Pero kailangan siguruhing ligtas at mapayapa ang inyong pagsalubong sa bagong taon. Happy New Year! Winnie Cordero, ABS-CBN News. Arestado ang isang taxi driver sa Pasay City matapos na hold-upin ang kanyang pasaherong dayuhan. Nabisto rin po ng pulisya na nagpapalit po ng plate number ang mga miyembro ng IP Taxi Gang para makapambiktima. Exclusive Papatrol, Rafi Santos. Sa kulungan ang bagsak ng taxi driver na si Roberto Ocampo matapos mahuli ng mga pulis dahil sa umano'y pang-hold up sa pasahero niyang dayuhan sa Pasay City kagabi. Tumangging magsalita sa kamera ang biktimang Dutch, pero base sa salaysay nito sa Pasay Police, pinara niya ang taxing minamaneho ni Ocampo na may plakang UVM 276 sa tapat ng NAIA Terminal 1. Maya-maya, may sumakay na isa pang lalaki sa taxi ni Ocampo, sabay deklara ng hold up. Matapos tangayin na mahigit 200,000 halaga ng pera at gamit mula sa biktima, ibinaba siya ng mga sospek sa isang madilim na lugar sa Pasay. Agad na i-report ng biktima sa pulis ang pangyayari at sa follow-up operations ay natimbog ang driver na si Ocampo. Pero sabi ng taxi driver, napagbintangan lang siya. Kung ako man gumawa, hindi sana, hindi na ako biyahe. Pero ayon sa Pasay Police, kahina-hinala ang taxing gamit ni Ocampo dahil burado ang plate number na dapat ay nakalagay sa gilid ng sasakyan. Hindi rin daw tugma ang plaka sa rehistro ng sasakyan. Ang tingin po namin dito is nagpapalit po ng plaka yung taxi pag nagsasagawa po sila ng kanilang krimen. Kasong robbery ang kakaharapin ng sospek. Nagpapatuloy naman ang follow-up operation ng Pasay Police laban sa sabwat umano ni Ocampo. Rafi Santos, ABS-CBN News. Nakatakas ang 16 na preso mula sa detention cell ng QCPD Station 7 sa Cubao. Pero isa sa kanila ang agad ding naaresto. Idinadahilan ng mga pumuga na gusto nilang makasama ang pamilya ngayong bagong taon. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. 1, 2. Nag-head count at roll call ang mga pulis sa mga preso sa 2 detention cell sa loob ng Cubao Police Station. Ito'y matapos mapag-alaman ni QCPD Director Joel Pagbilao na nakatakas ang 16 na preso. 53 sana nakakulong pero 37 na lang ang natira. Lalagari na yung bakal dun sa ceiling. Sa Rizal Province, nahuli ang isa sa mga tumakas na si Robert Lacaba na may kasong alarm and scandal. Nasaan yung pang-ano yung panglagari? Sino nagabot sa inyo rito? Dalaw po nung Alvin yung matagal na burrito. Sa inisyal na investigasyon ng QCPD, nag-CR ang jail guard at babilisan ang ginawang paglagari sa rehas ng mga preso. Nagkayayaan daw ang mga preso at marami ang nakatakas. Kabilang si Ronald Araneta at CJ Nuki na may kasong robbery. Akyat bahay suspects na sina Wilmar Morales at Roberto Valdez. Kasong theft at shoplifting naman ang kaso ni Rigor Alejandria. Estafa kay Alvin Lorenzaga, physical injury ang kay John Sikat, may kasong rape si John Patrick Jonido, sina Dennis Natividad, Thomas Evan Labutong, Rene Flores, Miguel Glino, Benedict Ginto at Jeremy Liena ay may mga kasong paglabag sa mga city ordinance. Naharap naman sa kasong frustrated homicide si Emerson Castro. Gusto lang po namin makasama sa araw ng tutukan po sana. Babalik po kami pagkano, tapos surrender po. Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Cubao Police Station habang patuloy ang manhunt operation sa mga nakatakas na preso. Isa sa mga rekomendasyon ni QCPD Director Pagbilao ay ang paglagay ng mga CCTV palibot sa mga kulungan at sa mga police station para sa dagdag seguridad at monitoring ng mga pulis. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. At sa kapapasok lang na balita, isa pang tumakas na preso ang naaresto ng Quezon City Police. Kinilala ito na si Benedict Ginto na nadakip kaninang tanghali sa Barangay 69, Caloocan City. Sama
Samantala, nilooban ng mga magnanakaw ang isang internet shop sa Sampaloc, Manila kagabi. Nakunan pa ng CCTV ang panunutok ng baril at pagnanakaw sa mga customers. Exclusive, nagpapatrol si Nico Bawa. Alas 10:55 nang pumasok sa internet shop ang lalaking ito sa Sampaloc, Maynila. Lumapit siya sa kahera at nagtanong kung mayroong scanner. Naiwan sa pinto ang kanyang kasama habang nag-ikot siya sa loob ng shop. Maya-maya, naglabas na ng 45 baril ang lalaki at tinututukan isa-isa ang mga customer tulad ni Paulo. Pinagbawalang lumingon at pinagpatuloy sa paglalaro ng Dota. May bracelet po kasi akong silver, tapos biglang pinablot niya, bigay mo yan. Tapos bigla niya po na akong tinutukan ng baril. Tinuktukan pa ng baril sa ulo ng suspect ang isa pang customer, saka isang nilapitan ang 7 pang ibang mga naglalaro. Sabay kuha sa kanila mga cellphone at wallet. Ayon sa security officer ng internet shop, hindi nila akalaing mangyayari ito lalo't malapit lang sila sa barangay at madalas na may police checkpoint sa kanilang lugar. Siguro dahil sa bakasyon yung mga tao, medyo relax yung mga tao, ginamit nila yung pagkakataon na yun. 3 minuto lang nagtagal ang mga suspect, sabay tumakas gamit ang motorsiklo. Balak ngayon ng internet shop na magdagdag ng CCTV at maglagay ng isa pang gwardya. May isang naka-duty raw noong gabing yun, pero ang problema, Nasa taas po yung security guard namin kasi mas marami pong PC dun sa taas. Pero roving naman po yun. ayon sa staff ng internet shop, hindi pamilyar sa kanila ang mukha ng mga suspect. Isinumite na ang CCTV footage sa Sampaloc Police para imbestigahan ang krimen. Nico Bawa, ABS-CBN News. Makulay, masaya, star-studded at puno ng musika. Ito ang happening ngayong gabi dito sa Resort World sa Pasay para sa kanilang New Year's Countdown. Talaga naman lalong pinabongga ang selebrasyon sa pagpasok ng 2015 dahil sabay-sabay sa 4 na venues dito sa The Plaza, Genting Club, Bar 360 at Marriott Hotel. Kaninang alas 5 ng hapon, magsimula na ang selebrasyon dito sa Newport Mall sa performance ng Banda Kawayan. At tumutugtog naman ngayon ang main cast band. Mamaya naman si Mito Yonting and the Drivers, Princess Velasco, Yen Constantino, Eli Buendia at The Dawn. Manila Sound Project Party naman sa Bar 360. Trip down to memory lane ang gimmick ng Hagipis, VST and Company, Boyfriends at Sampaguita. Ito na ay kalimang taon ng Grand Fiesta ng Resorts World na tutuloy-tuloy hanggang sa Chinese New Year sa Pebrero. Inaasang aabot sa 30,000 na bisita ang nakikisaya ngayong gabi dito sa New Year's Countdown. Libre ito mga kapamilya, kaya kung wala pa kayong gimmick ngayong gabi, pwede pa kayo humabol dahil morningan ang party dito sa Resort World. Bonggang fireworks display inaabangan na sa selebrasyon sa Philippine Arena. At mga mamimili ng mga paputok, todo ang habol pa rin sa Bukawi, Bulacan. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Uso ngayon ang siksikan, gitgitan at mga paputok. Ingatan ang inyong mga anak sa anumang uri ng kapahamakan. Manatiling handa para sa kanila at sa buong pamilya. Gumamit ng Betadine Wound Solution sa oras ng pangangailangan para sa isang salubong na ligtas at malayo sa impeksyon sa sugat. Sa panahong mas delikado, mabuti na ang protektado. Isang paalaala mula sa Betadine Wound Solution at Philippine Society of General Surgeons. Povidone iodine is the generic name of Betadine. If symptoms persist, consult your doctor. Petron Fast Price! Get a chance to drive home one of 20 Toyota Vios, 100 Honda CB 110 motorcycles, be one of 90 winners of Fuel for a Year, and many other instant prizes. Just gas up 1,000 pesos worth to get a coupon, peel it open, and get a chance to win instantly. Petron Fast Price! Join hashtag Petron Fast Price nationwide. Promo starts November 15, 2014 until February 15, 2015. Open to all Petron, gasoline, and diesel customers. See posters and print ads for details per DTI FTEB SPD promo number 5117 series of 2014. Drive to Petron. More than 500,000 other instant prizes to be won in Petron Fast Price promo. Valid from November 15, 2014 to February 15, 2015. For DTI FTEB SPD permit number 5117 series of 2014.
Narito po si Mang Moy para sa 10 Commandments. Commandment number 2. Sa unang 6 months, breastfeeding lamang kay baby. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Handa na ang Noche Buena. May carbona, chicken alaki, leche flat, ube halak, fruit sack, at strawberry shortcake. Ay, bitin, huwag tipirin ang Pasko. Go all out sa original Magnolia All-Purpose Cream. 100% creamy, 100% delightful. Para ang Christmas. Merry, 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 merry! Magnolia All-Purpose Cream. All out love, all out goodness. Have an all-out Christmas with Magnolia All-Purpose Cream. 0% trans fat, no added sugar, and guaranteed easy whip. Magnolia All-Purpose Cream. All out love, all out goodness. Now that I found Jess, time for my legal moves. I won't just text her, I'll only text her friends din. I won't just call, I'll only call her back. I'll like her tweets and share her posts. And I'll do it all today, tomorrow, and the next day. Make the best move with the new Smart Prepaid Only Call and Text 50. May only all-net texts, only tri-net calls with 50 MB of data pa. 50 pesos lang for 3 days. Dial *121# now. Hello, Mark. Jess, free tonight? I thought you never asked. Smart. Live more. For DTI FTEB SPD permit number 6141, series of 2014. Promo valid until January 20, 2015. Yes! Nanalo ako ng 1 million pesos sa Mercury Drug Suki Panalo. Ngayon, may pang-negosyo ng pamilya ko! Isa lang si Miss Yanong sa mga naging milyonaryo ng Mercury Drug Suki Panalo promo, kung saan pwedeng maging one of 70 millionaires. 10 milyonaryo kada buwan for 7 months. Kaya naruski at baka kayo ng susunod na milyonaryo sa Mercury Drug Suki Panalo promo. Visit sukipanalo.com or text Mercury Drug Help to 2600 for more details. Promo period from August 1, 2014 to February 28, 2015. Per DOH FDA CDRR permit number 215, series of 2014. Pasko na, pero parang kulang pa ang ngiti. Gawin nating tawa. Ang halakak dagdagan pa ang sarap. Doblehin na. Kung may Magnolia, queso de bola, ang saya ng tanging sarap na hinahanap ay na. Ako'y kompleto na with Magnolia, queso de bola. Pasko'y kompleto na with Magnolia Queso de Bola. Sa muling pagtitipon-tipon at di malilimutang pagkakataon, pag may Emperador Light, may selebrasyon. Araw-araw may bagong rason. May bagong rason. Gawin mong light ang buhay ngayon. Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Pag may Emperador Light, may selebrasyon. Gawin mong light ang buhay ngayon. This is my biggest fear, to suffer for chronic diseases. But the fear doesn't immediately sink in. In fact, I don't really think about it yet, because I know that it's still a long way from now. Chronic diseases are closer to you than you think. They may be linked to vitamin D deficiency, which affects 7 out of 10 Filipino workers from major cities in the Philippines. So take 40D. It has the right amount of vitamin D3 that you cannot easily get from sunlight or food. Fight vitamin D deficiency today, so you can face tomorrow without fear. Cholecalciferol is the generic name of 40D from Unilab. If symptoms persist, consult your doctor. It's Christmas. Sa pagbili ng Christmas lights, huwag magpapadala sa magagandang disenyo, matitingkad na kulay o mga features nito. Mahalagang suriin ang mga detalyeng nakasulat sa pakete, tulad ng pangalan at address ng importer, supplier o distributor, rated voltage, wattage ng ilaw at mga paalalang pangkaligtasan. Hanapin din ang mga katagang for indoor use only, na ang ibig sabihin ay pwede lamang itong gamitin sa loob ng tahanan o gusali. Para naman sa tamang paggamit ng Christmas lights, iwasang pagdugtungin ang higit pa sa 3 sets ng Christmas lights sa isang socket outlet. Ngayong Pasko, maging mapanuri, maging matalinong mamimili. Hatid sa inyo ng Consumer at iba pa at ng Department of Trade and Industry. Live pa rin tayo dito sa Ciudad de Victoria sa Bulacan.
At mula po kahapon ay nagsimula na ang mga programa dito bilang pagsalubong sa bagong taon. Bukod po sa mga kanta sa concert, may mga tiyanggirin dito at mga tents na pwedeng rentahan ng mga gusto mag-overnight. Samantala, isa po sa pinamalaking New Year countdown ay mangyayari naman ngayong gabi dito sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Live mula dito, nagpapatrol si Doris Bigornia. Doris, kamusta dyan? Tagsana ba ang mga tao? Kabayan, alam mo, ayon sa mga otoridad ay nasa 100,000 hanggang 500,000 ang inaasahan nilang makikisaya dito sa Philippine Arena. Ayos na sana ang selebrasyon, kabayan, pero may konting bad news. Dahil ang international R&B and hip-hop star na si Chris Brown ay hindi raw makakarating sa kanyang konsyerto dito. Nawala raw ang kanyang passport. Bagamat no-show si Chris Brown, tuloy pa rin naman ang pagsalubong sa bagong taon. Ngayong bisperas ng bagong taon, tiniyak ng mga organizers ng 2015 Philippine Countdown ang kakaibang selebrasyon. Nakatuon ito sa sabay-sabay na selebrasyon ng mga pamilya. Kahapon pa umarangkada nga ang selebrasyon dito. Marami sa mga pamilya ay dito na nagpalipas ng magdamag. Siyempre, hindi mawawala ang musika at kantahan sa pagdiriwang. Kaya't ilang kilalang banda at mga singer ang nagsimula ng mag-perform para magbigay kasiyahan sa mga narito. 100 hektarya itong Philippine Arena at pinuno ito ng mga pwedeng ikasiya ng lahat. Merong carnival, nagkaroon din ng parada kanina. May bazaar din sa loob para naman doon sa mga medyo mag-aabang lang na mga event mamayang bago sumapit ang alas 12. Sandamakmak din ang mga tents na pwedeng rentahan, gaya nga ng sinabi mo, kabayan, para mag-relax at makapagpahinga muna. Kakaiba ang New Year's Eve venue na ito dahil may inilaan pang shower rooms para sa mga nag-overnight o dun sa mga gustong salubungin ang bagong taon ng malinis at mabango. Isang napakalaking concert din ang inihanda para sa mga narito, ang mga kapamilya stars natin na sina Bamboo, Sam Concepcion, KZ Tandingan at Enrique Hill ang magdadala ng kasiyahang iyan. Pero ang pinakaabangan ng lahat ay ang bonggang-bonggang fireworks display mamaya. Lahat ng celebrations na mangyayari ngayong New Year, it's a welcome break for everyone, even if they're not here. Wherever you are, take the time to look at the year that's about to end. Bakit dito ka magbabagong taon? Napakasaya po dito sapagkat ito ang pinakamalaking arena sa buong mundo. Kaya mas naginusto po namin dito. Galing po kami ng Palawan. It is our first time na mag-celebrate ng asawa ko dito sa Philippine Arena Stadium. And syempre, ang daming tao kaya masaya kami. New Year's wish. Ano po, good health and para po sa studies, maging magsama-sama kami ng family ko. Hindi ako magpapasawa. Sana po magkabalikan na po kami ng boyfriend ko. Kabayan, tinayak din ng mga organizers ng event na ito ang seguridad ng mga naririto at naglagay na rin ng mga karampatang pasilidad para sa kanilang mga pangangailangan. Samantala, para doon sa mga nagtatanong tungkol sa no-show na si Chris Brown, narito po ang pahayag ng mga organizers. He officially came out with the reason that he lost his passport. And that is why he was not able to come to perform tonight. Medyo biglaan po eh. Kami rin nabigla. But rest assured, we're looking at to all possible legal remedies to protect the interests of all the ticket holders. Will they be refunded? That's what we want. Kabayan, marami man ang dismayado, ay tuloy pa rin naman ang mga concert. Simultaneous yan, meron doon sa sports stadium at dito sa main arena. At mamaya ang talagang pinakaabangan ay ang bonggang-bonggang countdown na pangungunahan ng isa sa ating mga kapamilya na itago na lamang natin sa pangalang Noli De Castro. Kabayan? Sino yun? Doris, ano bang katuwiran nawala ang passport niya? Paano nawala daw? Alam mo, kabayan, ang sinabi nga nila ng mga organizers, lalo na nung kanilang legal counsel ng organizers na ito, ay kaninang umaga pa lamang daw ay sa pamamagitan ng Twitter ay nagsabi na itong si Chris Brown. Nagparamdam na nawawala daw ang kanyang passport. Kaninang hapon lang, late in the afternoon, ay nakuha nila ang official statement ng kampo ni Chris Brown na talagang hindi siya makakarating dahil nawala ang kanyang passport. Yan ay ilang oras lamang
bago nga ang kanyang konsyerto dito. 7 o'clock dapat siya magko-concert, 7 to 10 yan, pero mga 5:30 ay nagpasabi na hindi makakarating. Supposedly kanina umaga ay dumating na ang kanyang eroplano, nasakay nga, nalulan nga itong si Chris Brown, pero no show talaga si Chris Brown. Okay, maraming salamat, Doris Bigornia, live mula dito sa may Philippine Arena sa Bulacan. Samantala, dinudumpog pa rin ang mga tindahan ng paputok dito po malapit lamang sa may Bocaue, Bulacan, ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Nagpapatrol si Pia Gutierrez. Nagkakaubusan na ng stock sa mga tindahan ng paputok sa Bocaue ilang oras bago pumasok ang bagong taon. Hindi na magkanda-ugaga mga tindera sa dami namang humahabol ng bumibili. Ang ibang customer talagang sinadya na ngayong araw mamili sa pag-asang makakakuha pa ng discount. Every year naman, dumadaan kami rito eh. Kung makakuha ng discount, much better. Mas maganda at masaya kasi mas mura at bagsak presyo. Hindi naman sila nabigo. Ang 500 rounds na sawa na dating 300 pesos binibenta, ngayon 250 na lang. 250 pesos na lang din ang kwitis na dating 300 pesos. Mura na rin ang fountain na mula sa 80 pesos, ngayon 55 to 60 pesos na lang. Sabi ng mga nagtitinda, hanggang mamayang gabi na lang kasi sila pwedeng magtinda, kaya pinapaubos na lang ang mga stocks. Mahirap po mag-stock dito sa tindahan. Nagpapasalamat ang mga nagtitinda ng paputok sa Bocaue dahil kumpara noong mga nakaraang taon, naging mas malakas ang bentahan nila ngayon. At mas tumaas umano ang budget ng bawat mamimili para sa paputok ngayong taon. Personal use lang, siguro 1,000, 2,000. Patuloy pa rin ang pagpapaalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa paggamit nito para sa kaligtasan at para tunay na maging masaya ang pagpasok ng bagong taon. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Isa pong seminarista ang nagsasagawa ngayon ng Papal Relic Tour. Tampok dito ang kanyang private collection ng mga relic at momento ng mga naging Santo Papa maging ni Pope Francis. Nagpapatrol, Abner Mercado, exclusive. So almost all of these are kay John Paul. Skullcap at misalet, pati na ang piraso ng tela mula sa upuan ng Pope Mobile na ginamit ni Pope St. John Paul II sa pagdalaw sa Pilipinas noong 1995. Tela mula sa sutana na isinuot bago maging Santo Papa ni Pope John Paul I. Medalyon ni Pope Paul VI at Pope John XXIII. Ilan lamang ito sa mga papal relic at memento na kabilang sa tutus-tuos relic tour sa Timberland Heights sa San Mateo, Rizal. Mula ito sa mga private collection ng seminaristang si Dave de la Cruz ng St. Vincent Seminary sa Quezon City. Ang relic din ay isang daan ng grasya ng Diyos upang ibigay sa atin yung mga natatanging biyaya na ating inihiling sa mga santong ito. Mayroon din siyang mga skullcap at rosary ni Pope Emeritus Benedict XVI at skullcap ni Pope Francis. Sa nalalapit na pagdating ng Santo Papa, higit na makabuluhan para sa mga magnanais na makita ang mga papal relic and memento on tour. Ang dahilan ng ating kasiyahan ay si Jesu Cristo, hindi yung Santo Papa. Yung Santo Papa, tao lang yan tulad natin. Pero ang dala-dala ng Santo Papa ay si Jesus. Ngayon, ang huling araw ng tutus-tuos relic on tour sa Timberland Heights. Ililipat ito sa Araneta Center sa mga araw sa January 10 hanggang 19 kung saan narito sa bansa si Pope Francis. Abner Mercado, ABS-CBN News. Umarangkada na ang party sa Eastwood City para sa New Year's Countdown 2015. All-star performances ang inihanda doon. Silipin natin ang kasiyahan live mula sa Eastwood City sa Libis, Quezon City, si Ginger Panejero. Ginger, ano na ang happening dyan? Ang Always Awesome Countdown to 2015 dito sa Eastwood City. Bigatin ang lineup na nakahanda para sa mga sasalubong ng bagong taon dito sa Quezon City. Inumpisahan na ang party sa Pinoy rap artist sa sina Donalyn Bartolome at Shay. Rakraka naman ang hatid ng bandang Pupil na nagpe-perform ngayon hanggang 7:45. Alas 8 naman, inaabangan na ng marami ang pop princess sa si Sarah Geronimo. Tuloy ang party kasama si Jason Farol ng American Talent Show na duet,
mamayang 8:40 ng gabi. Sunod dyan si Anja Aguilar at ang bandang Sandwich bago mag 10 o'clock. Magpapakilig naman sa marami ang bagong hit love team nina James Reid at Nadine Lustre bago mag alas 11. At kasabay sa pagsalubong mismo ng bagong taon ang mga awitin ni Top Suzara at Jinky Vidal. At tuloy pa rin ang party matapos ang midnight sa pag-DJ ni Ace Ramos. Gretchen, bukod sa all-star performances, highlight din ng New Year's Eve countdown dito sa Eastwood ang wishing wall na makikita mo dito sa likod ko. Ayan, bukas ito sa lahat na gustong isulat at ibahagi ang kanilang mga pangarap at pag-asa sa bagong taon. Kaya ngayon pa lang isipin na kung ano ang gusto nyong isulat dito sa wishing wall dahil bukas ito hanggang alas 10:30 mamaya. Kukolektahin ang mga wishes na ito dahil gagamitin na nito sa confetti bash mamaya sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya pag-isipan ang mga wishes at magkita-kita tayo dito sa Eastwood. Yan ang pinaka-latest mula sa Quezon City. Balik sa'yo, Gretchen. Napakasaya rin ang gimmick dyan. Maraming salamat, Ginger Conejero. Bilang ng namatay sa landslide sa Catbalogan, Samar, umabot na sa 22. At street party sa Tondo, Maynila, umarangkada na. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol. Ikaw ba'y may dinaramdam, may puso patuloy na kumikirot? Patingnan mo na yan. May appointment ka kay Doc ngayong Biyernes. At espesyal ang magiging gamutan dahil makakasama ni Ninya Corpus ang PhilHealth upang check-upin ang mga isyong pangkalusugan at ituro ang mga benepisyo mo bilang PhilHealth member. Kumonsulta na. Magandang gabi to with PhilHealth. Kalusugang protektado. Tuwing Biyernes, alas 8:30 ng gabi. Ito lang sa nangunguna, DZMM Radio Patrol sa East 30. Petron Fast Price! Your chance to drive home one of 20 Toyota Vios, 100 Honda CB 110 motorcycles, be one of 90 winners of Fuel for a Year, and many other instant prizes. Just gas up 1,000 pesos worth to get a coupon, peel it open, and get a chance to win instantly. Petron Fast Price! Join hashtag Petron Fast Price nationwide. Promo starts November 15, 2014 until February 15, 2015. Open to all Petron, gasoline, and diesel customers. See posters and print ads for details for DTI FTEB SPD promo number 5117. Series of 2014. Drive to Petron. More than 500,000 other instant prizes to be won in Petron Fast Price promo. Valid from November 15, 2014 to February 15, 2015. For DTI FTEB SPD permit number 5117 series of 2014. Si Jorge Mario Bergoglio ang kauna-unahang Santo Papa na gumamit ng pangalan Francis. Pinili ni Pope Francis ang pangalang ito bilang pagpupugay kay Saint Francis of Assisi na kilalang mapagmahal sa may hirap at simbolo ng kababaang loob. Isa, pinindot ko ang pla-pla, pumutok bigla. Huwag mamumulot ng paputok. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30. MMDA Metro Traffic Live sa DZMM. Magandang gabi mga kapamilya. Oras na po para alamin natin ang lagay ng trapiko. Unahin natin ang kahabaan ng Katipunan. Sa mga patungong UP Diliman, galing ng C5, asahan na ng ating mga motorista. Maluwag na ang daloy ng trapiko sa northbound lane. Samantalang sa southbound lane, wala ding problema sa mga oras na ito. At kung kayo naman ay dadaan ng EDSA Nepa Q-Mart, asahan na rin ang ating mga motorista magkabilang